Hello everyone! So this is Edmond Mindaros channel, isang content creator at gumagawa ng mga tutorials katulad ng PC, laptop troubleshootings, mobile device troubleshootings at marami pang ibang klaseng tutorials na sinishare ko dito sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, so please huwag mong kakalimutan mag-like, share at subscribe. I-click mo na rin yung bell notifications para ma-update ka sa aking mga bagong videos and tutorials. So sa video ito ay pag-uusapan natin at i-guide ko kayo kung paano ba natin i-check or i-edit yung payment settings. So guys, dito sa payment settings na to, ito yung nilagay ko nung nag-apply ako ng Shopee Affiliate. So luckily na-approve tayo, and then sa mga bago lang na nag-a-apply ng Shopee Affiliate, ito na yung magandang guide mo kung ano yung pwede mong ilagay doon sa informations. Alright, so proceed na tayo. So ang next step ay kailangan mo lang i-open yung Shopee applications mo. And then, dito lang sa baba ay kailangan mo lang i-select dito yung Meta Profile na makikita dito sa bottom right corner. So, kailangan mo lang yan i-click. And then, kapag na-open mo na dito sa ating Shopee homepage profile, so dito lang sa More Activities ay kailangan mo lang i-select dito yung Affiliate Program. So, i-click mo lang yan. At dito lang sa ating Affiliate Program Settings, dito lang ulit sa baba ay kailangan mong i-select dito yung account na makikita dito sa bottom right corner. So, i-click mo ulit yan. And dito na sa ating Shopee Affiliate Account Settings. So, dito lang sa top right corner makikita mo dito yung icon settings na yan. So, kailangan mo lang yan i-click. And then kapag na-open mo na yung settings, and then my account, and i-select mo lang dito yung payment settings. So, i-click mo lang yung payment settings na nandito sa left corner. Okay? So, dito sa payment settings guys, ito yung magiging guide mo kung bago ka lang na mag-a-apply ka ng Shopee Affiliate para ma-approve ka. Alright? So, una, ito yung beneficiary info. So, account type, ilagay mo lang dito is local individual. And the next, yung age natin, adult or minor. So, select mo dito yung adult. And then, yung beneficiary full name. So, dito guys, kasi may nagko-comment sa akin kung ano daw yung format niya. So, ang format niya is full name. So, ibig sabihin, first name and then yung last name mo. So, nakalagay sa akin dyan, first name and last name, walang middle name. So, full name, yung pangalan ko na first name and then yung aking last name. And the next, ito yung beneficiary phone number. So, yung phone number ko kasi guys, ito yung nakaregister na rin dito sa aking Shopee account. So, iisa na lang, yan yung nilagay ko. So, dito na tayo sa bank info. So, next, primary bank account. So, nire-require ni Shopee na kailangan natin gamitin yung CBanks. So, kapag may CBanks account ka na, ito yung ilagay mo as primary bank account. Yung bank name, ilalagay mo lang dyan is CBanks Philippines Incorporated. And the next, bank branch name, ito yung ilalagay mo, CBank Philippines Incorporated -Head Office. And the next, yung bank address niya, ilagay mo lang dito is Barangay 32 Rizal Street, Pagsanhan, 4008 Laguna. Ayan, so ulitin ko, ang bank address ng CBank ay Barangay 32 Rizal Street, Pagsanhan, 4008 Laguna. And then, yung bank account name mo, so sa CBanks account mo, kukunin mo yung pangalan mo doon, ilalagay mo dito, bank account name, and then yung CBanks account name mo na number guys. So, yung bank account number mo ng CBanks, ilalagay mo din dyan. And then, yung proof of bank account ownership. So, ibig sabihin, screenshot mo yung homepage, yung profile mo sa CBanks na makikita mo doon yung account number mo. So, screenshot mo yon, and then ito yung i-upload mo. And the next, dito na tayo sa tax info. So, dito is basic qualifications documents. Yung nilagay ko dito is BIR registered. So, no. Lagay ko lang dito is no. And then yung aking beneficiary permanent address. So dito guys, kung ano yung ID na gagamitin mo ay dapat same yung ilalagay mo dito as permanent address. So ang ginamit kong ID dito ay yung ating national ID. Kung ano yung nakalagay na address sa aking national ID, same dito na pinil out ko dito sa beneficiary permanent address para magtugma po sila at ma-approve tayo. Kasi kapag magkasalungat yan, possible na hindi tayo ma-approve yan. Yun guys Hindi ko naman sinasabing exactly, pero ito yung mas maganda mong gawin para ma-approve tayo. Alright, so next, name of taxpayer. So dito sa name of taxpayer, wala naman nakalagay dito na format kung ano yung mauuna, kung apelyido ba, middle name, or yung first name. Ilalagay mo lang dito yung full name mo, yung first name, middle name, and then yung last name. Okay, so
In hope na malinaw po yan. Sa name of taxpayer, kailangan ilagay mo dito yung full name, first name, middle name, and then yung last name. And then ilalagay mo dito yung TIN number. So sa mga nagko-comment dyan na wala po silang TIN number, so required kasi, pwede mo naman yan skip, tignan mo na lang kung ma-approve ka, kung ma-disapprove ka, kailangan mo yan ilagay. And then next, yung VAT qualifications documents, tax registrations, non-beatable, yung iselect mo dyan. And then, i-click mo lang dun yung confirm, and then, maghintay ka na lang yung kanilang review, guys. Alright? So, kung gusto mong i-edit dito lang sa baba, itap mo lang dito yung edit. Alright? So, ganun lang po kasimple, guys. At in hope na sa mga bagong nag-apply ng Shopee Affiliate sa programs, in hope na mag-guide ko kayo and then makatulong ito sa video ito as sa pag-fill out nyo ng mga details. Okay, in hope na nakapagbigay ako ng konting kalaman at guide tungkol sa Shopee tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.